رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tatalakayin ko po ngayon ay sagot po ito at pagtuturo sa ating dating senador at nabilanggo at dahil sa katandaan pinalabas dahil sa awa bilang humanitarian, dahil sa sa PDAF or pork barrel, yung bang kinakain, binubulsa ang pera. Nabilanggo ito for how many years? At pinalabas lamang dahil sa katandaan, naawa for humanitarian reason, and the same time, 90 plus ng edad. So, nakalabas na, ay, nung doon pa sa prisuhan, may sakit. Naawa, maraming naawa, kaya nagkakasakit. Pero yung nakalabas na, bagsik na. At binansagan na ang mga madrasa sa Pilipinas bilang Madrasa School of Terrorism. Pero bago dito, sasagutin ko, ay alamin muna natin ang background nitong senador na ito. Sino ito? Ito parang senador ay dati siyang right hand or administrator, utak, architecture sa tinatawag na martial law ni Presidente Marcos. Yung 1972 na declare ang martial law, utak ito, usa ito sa architect na nag-introduce sa martial law, at ang dating presidente sa kapanahunan na nagtagilid na for how many years? Imagine 1986 revolution, yung tinatawag na bloodless revolution, yung tawag na people's power, 1986. Bilangin mo, since 1970 or 1965 naging presidente si Marcos, from that point 71, 72 hanggang 1986, more or less about 2 decades, 20 anyos pagkakasama nila ni Marcos. At yung dahil sa mainstream media, yung mga media sa atin, na brainwash ang mga tao na ganito si Marcos, maraming ginagawang kabulastugan, plus yung mga pare, mga madre, na pinanguluhan din ni Cardinal Sin, ay nagrevolusyon sila, nag-people's power, natalsik ito si Presidente Marcos, at yung tagilid na, itong isang architect ng martial law, nagrebelde ni Marcos. Tagilid na si Marcos, iniwanan, kumampi sa mga tao. Siyempre, sinisiraan niya si Marcos. Kumakampi siya sa mga tao. Milyon-milyon mga tao Pilipino, kumakampi siya dahil tagilid na yung amo niyang si Marcos. Pero ngayon, nag-iba ang tonada. Nag-iba yung tonada niya kay Marcos. Siya ang depensor ngayon ni Marcos. Bakit? Tinitira si Marcos sa mga media. At hanggang ngayon, mayroong anti-Marcos. Ito ay akin lamang ibabahagi para makilala natin kung ano ang background nitong Basyo, ang utak na matanda na sana, walang alam. Okay? Yung kamangmangan, siya mismo nag-angkin sa mangmang eh. Itong senador na ito, ewan ko pa, naging senador at tatakbo naman maging senador. Mga Muslim, huwag niyong butahan ito. Anti-Muslim ito. Ngayong panahon na ito, kasama ito, nangangampi ako sa mga Muslim. Or yung mga anti-Marcos, do not vote Juan Ponce Enrile. Dahil naghihinguli na ito eh. Sa amin, naghihinguli. Anong tawag nyon? Iba yung naghihingalo. Marapit yung naghihingalo at naghihinguli. Ibang ulianin. Sa Tagalog, ulianin na. Ganito ha. I will quote. Na-publish ito sa Philippine Star. Na-publish ito. Kailan na-publish? Itong 26 of September 2018. Dahil si Marcos, si Bongbong Marcos at si Enrile, mayroon silang conversation. At tinanong ni Bongbong Marcos si Enrile
kung ano ba ang sa kapanahunan, what is the greatest fallacy? Tinatanong siya, the greatest fallacy. What was the biggest fallacy? Si Marcos nagtanong. Sa interview nilang dalawa, si Marcos ang taga-interview, tinanong ito si Enrile. What was the biggest fallacy during martial law? Unquote. Tingnan natin ang sagot sa isang matandang ngungulianin na. Ano? Tawag yun? Ngungulinganin na. Naghihingaluanin na. Anong to? Malimutin na. Nanikulampuag mambunin. Dito, ganito. Ang sagot niya, I will quote, name me. Pangalanan ninyo ako. One that we executed other than suspected drug lord Lim Seng. There was none. Sabi niya, there was none. Yung sabi niya nga, mayroong pinapatay, marami. Wala, there was none. Name me one person who was arrested because of political or religious belief. Name me. Pangalanan niyo sa akin. Isang taong nabilanggo, hinuli at nabilanggo dahil sa political affiliation or religious belief. Name me one, sabi niya. Wala. None. Sabi pa niya, none. Name me one person, repeat pa niya, who was arrested simply because they criticized President Marcos. None. Unquote. And really said. Okay. Yung nangyayari ito, maraming nag-react. May video ito. Kung makita nyo sa video, punta ka sa YouTube, i-type nyo JPA sa shortcut sa Juan Ponce Enrile, a witness to history. Lalabas yung interview ni Enrile, ang sinasagot niya. Yung sinabi niya ito na walang nabilanggo dahil sa political affiliation, dahil sa religious affiliation, maraming mga tao, kilalang prominent na mga tao, nag-react sa atin. Tinatawag nila ito, big fat lie. Big, malaki, taba, nga kasinungalingan. Grabe. Nagsasalita ng mataba, malaki pa, mataba, nga kasinungalingan daw, ang sabi ni Enrile. Sabi niya dito, I will quote, his claim was immediately denied by three prominent figures in the Philippines human rights advocacy landscape. Dito, that is, I will quote, that is a big fat lie. Kasinungalingan iyan, sabi ni Commission Human Rights Chairperson Lorita Ann Rosales. Si Rosales nagsabi, big fat, sinungaling itong matanda na ito. Who herself was arrested. Siya nga, ako nga, naditin ako eh. Sabi nga ni Rosales, yung head ng human rights, ako nga, naditin eh. Ang torture during martial law. Ako, na-torture ako. Hinuli ako, tinorture ako during martial law. Tapos magsabi itong matanda na ito na wala silang nahuli during martial law na dahil sa political affiliation. Unquote. Another quotation, sabi ni Rosales. Sabi niya dito, how can he say that when people he knew were arrested? Alam, paano ba nakasabi ito si Enrile na ganun? Alam niya na maraming taong hinuli. Rosales said, unquote. Mayroon pa, sabi niya, sabi ni Enrile, name me one, na dahil sa political affiliation ay hinuli. Pinangalanan dito sa isang publication, pinangalanan sa kapanahonan ng martial law na hinuli. Utak sa martial law, ito ay si Juan Ponce Enrile, isa sa mga utak ng martial law. Sinong hinuli at kinulong during martial law? Senator Rene Sagisag, former Senator Lorenzo Taniada, former Vice President. Sabi ni Enrile, wala daw na aresto, walang napriso na mayroong political affiliation sa kapanahonan ng martial law. Nabanggit dito ang napriso na bilanggo, inaaresto. Senator Rene Sagisag, former Senator Lorenzo Taniada, Vice President Chupilo Ginguna Jr., the late Senator Joker Arroyo, and Ernie Rondon as among those arrested for protesting against the 1978 Batasan election. Nagprotest sila, inaresto sila at kinulong. Sabi ni Enrile, wala raw. It continues dito.
Ayon pa sa, ayon dito, hawakan mo na lang yun. Dito, I will quote another statement. Sinabi dito, Enrile also laughed. Tumatawa si Enrile. The figure of 70,000 arrested, 70,000 arrested during martial law, which is based on tallies of the Philippine government and international human rights organization. Imagine, ang nagsasabi nito, ang International Human Rights Organization, ang naglista nito, ang Philippine government, nga mayroong 70,000 inaaresto during martial law. Si Enrile, wala, hindi niya alam ito, hindi lang. Ano pa? Marami ditong kamangmangan. Now, dito tayo sa sinasabi niya na dagdag pa. Dagdag ko pa ito. Dagdag pa sa background ni Enrile na ito ay talagang naghinungli, ulianin na, nalimutan niya dahil sabi niya walang pinatay, walang inaresto. Mayroon pa itong kabulustugan na ginawa niya. Sa kapanahonan, na-publish ito January 9, 2013. Nga sa kapanahonan ni Enrile, siya po ang presidente sa Senado. Presidente sa Senado. Ang isyu nga niya ay sinubornuhan niya itong mga senador para mananatili siya maging presidente sa Senado, which he denied. During the time, yung senador pa si Aquino, si Panot, yung senador pa siya, mayroon siyang pera doon sa Senado nga hindi nakolekta. Bakit? Dahil presidente na siya. Mayroong budget nga umabot sa 30 million. Ito, hinawakan ito ni Juan Ponce Enrile. At anong ginawa niya sa 30 million? Ay nirigalo niya sa 22 senators and 18 senators nakatanggap ng 1.6 million as a gift, bonanza, tinatawag ng Christmas gift. Sabi ko, wala namang hiya, klaseng senador nito. Bakit? Ang parta pa nga 30 milyones, bigay mo ng regalo, Christmas gift, nag-isip ka ba, senador? Pira mo ba yan? Hindi mo riyan pira eh. Pira sa taong bayan yan. Tapos kinuha mo to every senador, out of 18 senador, tag 1.8 million binibigay mo sa kanila bilang regalo. In fact, ang daming mga Pilipino sa ospital, walang pang bayad. Pinaalis na lang sa ospital, walang pang bayad. Sana nag-donate ka man lang sa heart center, sa blood center, the Philippine Blood Center, or kidney center, or nagbili ka naman lang dialysis machine para sa mga taong may masakit ang mga kidney. Yung mga pera nga 30 million, binigay mo sana sa mga universities, state universities and state colleges. Maganda pa, binigay mo ng regalo, kawalang hiya mo, ay hindi mo pira yan. Pira ng taong bayan yan. Kinamkam mo at binigay mo nilang regalo. At ito namang mga taong bayan, wala nagreklamo. Si Duterte, mag-joke-joke lang, magreklamo na sila. Sa kapanahonan ni Enrile, nga yung pira na yan ay sa pira sa taong bayan, pinamamahagi bilang regalo sa mga senador. Ay hindi kayo hindi kayo nag-react. Kung si Presidente siguro, Duterte ang nagganon, ay awan kung anong ginagawa ninyo. At tinawag dahil dito, alam niyo partial lang ito kung sino si Enrile. Ang ginagawa niya, ang kabulastugan, siya sa martial law, siya sa utak sa martial law, at ginawa niya ang pera, siya ang presidente. Sa panahon na ito ang presidente sa Senate, alam mo na ito pala, nga ang madrasa sa Pilipinas ay is a potential or nagtuturo ng terrorism. Bakit hindi ka nagpasa ng bill, batas, nga ipagbabawal ang madrasa sa Pilipinas? Anong ginagawa mo bilang senador noong unang panahon? Na alam mo pala itong ang Saudi Arabia at ang mga madrasa sa Pilipinas ay ito'y nagtuturo ng terrorism. Why you did not file or make a bill condemning this act and banning all madrasas in the Philippines? In fact, ang totoo lang, dating Senator Enrile, hindi ka pa isinilang sa Pilipinas. Kasi isinilang ka 1924, hindi ka pa isinilang, nandoon ang madrasa sa Pilipinas.
Pagdating sa mga Mahdum, pagdating sa unang mga Muslim sa Pilipinas, ang madrasa nag-start. Actually, ang unang madrasa, hanggang ngayon, ang kinikilala natin mga madrasa ay yung mga sa masjid. Punta ka sa Masjidil Haram sa Madina, punta ka sa Masjidil Haram sa Makkah. Nandoon sa masjid, nagtuturo pagbabasa ng Quran. Sa madaling sabi, hindi pa isinilang itong matanda na ito, nangulianin na ay mayroon ng madrasa sa Pilipinas. Hindi ka pa sa isinilang. At saka, the fact, until now, ang katibayan nito, buhay pa ngayon. Maghanap kayo ng mga matatanda Huluhano, maghanap kayo ng matatanda ng mga Maranao, Maguindanao, pabasahin ninyo sa English, hindi makabasa. Dalhan ninyo ng Quran, ibigay nyo sa kanya. Ang galing magbasa. Magsulat sila, mga matatanda, nag-edad ng mga 70, 80, 90, buhay pa. Pasulatin ninyo ng English, hindi makasulat. Pasulatin nyo ng Arabic. Talo ito si Enrile. Kahit alphabet, alif, ba, ta, hindi marunong. Kung ang pag-aaral ng Arabic ay pag-aaral ng terrorism, I advise you, Mr. Enrile, you study alif, ba, ta, ABCD, alphabet of the Arabic. And then kung makamemorize ka na sa alphabet, sa Arabic, then you become terrorist also. Kasi yun ang aming nag-aaral kami sa madrasa. Another thing, kung ang madrasa ay ito ay eskwelahan ng terorismo, tingnan natin nga, bakit ba sinawag nila? Dahil daw marami daw terorismo or terrorist galing sa mga madrasa, graduate daw sa madrasa or nakapag-aral sa madrasa, naging terorista. Alam ba niyo sa Pilipinas, the largest terrorist organization in the Philippines, the National People's Army, yung tinatawag na NPA, declared by the President, the largest terrorist organization in the Philippines, ang NPA. Now, ilan bang mga NPA na huli nga nag-graduate sa mga university, kilalang University of the Philippines? Tingnan natin. Ayon sa PNP Director, quote ito, ito ay sa October, published ito sa October, saan ito na-publish? Manila Times, October 5, 2018. Okay? I quote, the universities allegedly infiltrated by the Communist Party of the Philippines, CPP, may be news to public, but for the Philippine National Police, PNP, it is common knowledge. According to the PNP, it's a common knowledge. They publish the newspaper, but it is a common knowledge. According to the PNP Director, General Oscar Albayalde, told reporter on Friday that they were monitoring the 8 universities listed by the Armed Forces of the Philippines as a school where the CPP has been recruiting members for the alleged Red October to oust President Rodrigo Duterte. Sabi niya, infiltrated mga university, infiltrated o doon tinitrain, tinuturo ang pagka-rebuilde, pagka-terrorista. Following universities were, yes, quotation, University of the Philippines, UP Diliman. Doon, nag-train pala ng terrorism nito UP Diliman UP Manila, Polytechnic University of the Philippines, Ateneo de Manila, nagtuturo ng terrorism. Membro sa CPP, according to the PNP Director. University, Ateneo Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas, Adamson University, Far Eastern University, University of Estrecto, University of Caloocan, Emilio Aguinaldo College, Iloilo Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, San Beda University, Lyceum of the Philippines University, University of Makati, University of Caloocan City, University of Manila, and Philippine Normal University, where mga NPA, CPP, infiltrated, tinuturuan sila. Bakit ito naman ginoong matanda? Hindi mo ito narinig, hindi mo ito nakita. PNP mismong nagsasabi. So therefore, kung buburahin nating madrasa dahil may mga terorista, buburahin din ito nabanggit ng mga university dahil may mga graduate sila naging
terorista rin, naging NPA. Walang hiya yung mga NPA na yan eh. Okay. So, bakit hindi nyo hulihin? Actually, kung totoo nga nag-produce ang Saudi Arabia, kung hindi lang ako maawa, mag-complain ako sa Saudi Embassy sa Pilipinas na itong walang hiyang senador ay bigyan ng leksyon. Bakit? Ilan ang Pilipino sa Saudi Arabia? Almost 1 million. Almost 1 million ang mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ngayon, kung sabihin mo nga ay nagtuturo, nagsusuporta ang Saudi Arabia sa Pilipinas, maging terorista ang mga madrasa, baka may yung mga OFW, pag-uwi sa atin, mga terorista na rin. Dahil ang Saudi, nagsusuporta ng terrorism sa sa Pilipinas. Baka yung mga OFW, pag-uwi sa Pilipinas, yung taga-Saudi, paging terorista rin kayo. Dahil yun ang isip ni pag sinusuplayan daw, sinusuportahan ng Saudi Arabia ang madrasa. Kung ako talaga nagsusupport ako ng terrorism, bakit pupunta pa ako sa ibang bansa? Susuportahan ko na lang andito. Kung ako nagsuporta ng terorista, pupunta pa ako sa ibang bansa, yung pera ko ipadala pa doon sa Pilipino para magterorista. Sa sarili kong lupa. Doon na sa Saudi Arabia, brainwash ko na yung mga OFW. Maging terorista sila. Ganito. Hindi ba naisip sa ating mahal na matandang senador, ilang milyon na tulong ng Saudi Arabia sa Pilipinas? Ilang milyon ang natulong niyo sa atin sa panahon ng Yolanda? How many million ang pinadala ng Saudi Arabia para itulong sa Yolanda? Binulsa ito sa mga LP. Kasama dito si Rojas, binulsa nila ang pera galing sa Saudi Arabia. Tinutulungan ang mga Pilipino para magkakaroon ng trabaho sa Saudi Arabia. Tapos sabihin ninyo na ang Saudi Arabia nagturo ng mga madrasa para maging terorista. Mga kapatid, ito ay masakit sa amin. Ang masakit pa, itong mga politician, karamihan ng politician, yung sa ARM, sino yun? Yung isa, si Bataman? Hataman. Salute yun, dahil nagsalita ka. At saka mayroon pa sa ibang mga Muslim. Pero kilalang mga Muslim na tumatakbo, si Samira Gutok, please talk about against Enrile. Dahil sinabihan ni Enrile, ang madrasa sa atin ay nagtuturo ng terorista. If you miss ang Samira Gutok, you are really a Muslima, then talk against Enrile. Na hindi yan totoo. Ikaw, Mangundato, Chef Mangundato, tumakbo ka rin ng senador. Hindi ka ba nakarinig na ang ating madrasa ay binansagan ng nagtuturo ng mga terorista? Hindi kayo nagsasalita? Sino pa? I hope Freddy Aguilar will say also about this. Ang mga kilalang mga mayor, representative sa atin, sa House of the Representative, how many dozens kayo dyan? Hindi kayo magsalita at sasalungatin niyo itong kamangmangan ng isang matandang senador na sabi niya ang ating madrasa ay nagtuturo ng terorista. Mga kapatid, kung nagturo ng terorista, kung totoo yan, mag-produce kayo ng ebidensya. You must get book from the madrasa at tingnan niyo doon kung nagtuturo ang madrasa Pilipinas paano mag-assemble at disassemble ng AK-47. Kung nandoon sa aming curriculum, paano i-dismantle ang 45 caliber or AK-47, paano maggawa ng bomba, detonation sa bomba, ang aming mga madrasa, then you have the proof. Iba sa mga NPA, ang mga Armed Forces of the Philippines, nakahuli sila ng mga aklat na ginagamit sa NPA, nga nabasa nila mismo na talaga tinuturuan ng mga estudyante against to fight the government and especially the Armed Forces of the Philippines. Pero kung totoo yung sinasabi, collect one book. Isang libro lang ng madrasa sa Marawi City, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, doon sa Basilan, doon sa Hulo, in this area Muslim majority, take one book na nagtuturo ng pagka-terorista. Kung mayroon kayong makikita mga kapatid, isang aklat lang. Yung mga alipuris ni Enrile, please find and look one book in the madrasa that teaching about terrorism. Kung mayroon, hindi na ako magsalita dito. Kakampi na ako sa isang matanda.
Ulianin na yan eh. Wala daw kinulong sa panahon ng martial law dahil sa political affiliation. Wala daw pinatay. In fact, ang United Nations, ang International Human Rights, nag-grant ng billion of money from Hawaii dahil sa pinatay at kinukulong sa kapanahunan sa martial law. In fact, ang architect nito ay si Juan Ponce Enrile. So mga kapatid, kung maniwala kayo, paniniwalaan ninyo itong matanda na itong ulianin. Pero para sa akin, masama ito, Senador Enrile, dahil I believe you cannot even read Arabic, even alphabet of the Arabic. I wonder if you can read the alphabet of the Arabic. At sabihin mo nagtuturo ang madrasa, how can you say that? Are you reading the book of the madrasa in Arabic and teaching about terrorism? Hindi ka nga makabasa ng alphabet eh. Kahit isampal mo ng letter A, letter J sa inyo sa alif, bata o riya, hindi mo alam ang alphabet ng Arabic. Tapos sabihin mo, the madrasa teaching about terrorism. Do you know how to read Arabic? Did you read handouts or mga books of the Arabic in madrasa? And you are calling us the madrasa were infiltrated or manufacturing terrorists in the Philippines? Dito lang ako magsabi kasi ang totoo lang maging radikal ang tao. Ang maging radikal ang tao at maging terorista dahil sa mga salitang kasinungalingan. Gaya yung ginagawa mo, yung pira ng taong bayan, 30 million, pinababahagi mo lang bilang regalo. Ito yung makaradikal. Ang itong mga Muslim ay maging radikal. Ang mga Pilipino maging radikal dahil sa mga korap, mga politician, mga pira ng bayan ay inaangkin nyo at pinamimigay nyo, hindi naman sa inyo. Yan ang magtuturo ng radicalism. So, dito lang ako magtapos mga kapatid. Kung kayo ay mga katanungan, inshallah, tanong kayo, kaya aming sasagutin. Manghang, mapait, mapaklang mga katanungan, dito kami. In religious aspect, political aspect, economical aspect, magtanong kayo, sasagutin namin. Dito lang ako magtapos. Ginagalang kong matanda at basiyong pag-iisip na senador dati, sabihin ko sa iyo, malaking kasinungalingan ang inyong sinasabi. Kung hindi ka nagkakasakit, malimutin ka na, sana hindi ka lang magsalita ng ganyan dahil hahamunin kita ng debate sa ganitong subject. Madrasa in the Philippines nagtuturo ng terrorism. I challenge you a debate with that subject, inshallah. So dito lang ako magtapos. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.